Hello kids! Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon nga pala ay pag-aaralan natin ang tungkol sa agham o science. Ako ang iyong guro, Teacher G, sa araw na ito para sa inyo Science 3, Quarter 1, Week 5 to 8. Milk-based. Ating muna basahin ang literacy ng science. Una, temperatura. Pangalawa, mataas. Pangatlo, mababa. Pang-apat, pagbabago. Pang-lima, nagaganap. Magbigay ng mga halimbawa ng mainit at malamig na bagay. Ano ang temperatura na ipinapakita sa una at ikalawang larawan? Sa unang larawan, nagpapakita ito na ang panahon ay mainit at sa pangalawang larawan naman ay malamig sapagkat pumuulan ng niyebe. Alam niyo ba kung ano ang nangyayari sa paligid kapag mataas o mababa ang temperatura? Ano ang mataas nating ginagawa tuwing mainit at malamig ang panahon? Maaari ninyong ibahagi ang inyong sagot sa inyong mga kaklase, sa iyong guro o sa iyong magulang, o maaari rin sa comment section. Paano mo iniingatan ang iyong sarili laban sa mainit o malamig na panahon? Gaya na ninyong mga nakikita na mga larawan sa ibaba na kung malamig ay nagsusuot ng makakampal na jacket at kung mainit naman ay may sombrero at nakasando para maliwalas, nakasunglasses at iba't ibang pang paraan para maprotektahan ang sarili. Ginagawa niyo rin ba ito? Ano-ano ang mga ginagawa ninyo? Maaari niyo ring i-comment o ibahagi sa inyong mga magulang, kaklase at guro. Ang pag-aaralan natin ngayon ay mga pagbabago sa solid, liquid at gas, bunga ng temperatura. Sa alalim nito, ikaw ay naasahang mailalarawan mo ang epekto ng temperatura sa solid, liquid at gas para makita ang mga pagbabago ng solid patungo sa liquid, ng liquid patungo sa solid at ng liquid patungo sa gas. Ano ba ang solid, liquid at gas? Ang solid ay may tiyak na kulay, tekstura, sukat, timbang at volume. Ang liquid ay maaaring mabagal, mabilis o napakabilis ng daloy. Ang liquid ay walang tiyak na hugis. Sinusundan nito ang hugis na nalagyan. Nito ay may volume, iba't ibang lasa at amoy. Ang gas naman ay hangin kung kaya't ito ay walang tiyak na hugis. Sumusunod ito sa hugis ng kanyang nalagyan. Hindi natin ito nakikita pagkus ating nararamdaman. Ito ay walang kulay. Ang sasakyan, upuan, at lapis ay ilang halimbawa lamang ng solid. Sa liquid, ang juice, cooking oil, at ang mga soft drinks ay ilan lamang sa halimbawa ng liquid. Sa gas naman, ang hangin sa loob ng lobo at ang hangin na ibinubuga ng electric fan ay halimbawa ng gas. Mga pagbabagong nagaganap sa solid, liquid at gas. Mga proseso na nagdudulot ng pisikal na pagbabago ay ang melting, freezing, condensation, evaporation, at sublimation. Ang melting ay from solid to liquid. Ang melting ay isang proseso
ng pagbabago mula sa solid patungong liquid. Ang mataas na temperatura ang nakakaapekto ng pagbabagong pisikal ng solid. Ang mga larawan sa ibaba ay ang mga halimbawa nito, gaya ng melting o pagkatunaw ng ice cream, pagkatunaw ng mantikilya or butter sa mainit na kawali, at ang pagkatunaw ng yelo. Susunod naman ay ang fizzing. Ito ay ang liquid to solid. Ang mababang temperatura ang nakakaapekto sa pagbabagong pisikal ng liquid. Kung ang temperatura ay malamig, ang ilang liquid ay nabubuo at nagiging solid kagaya ng mga ice cube na nakikita ninyo sa ibaba. Evaporation. Ang evaporation ay liquid to gas. Ito ay proseso na kung saan dahil sa taas ng temperatura, ang liquid ay nagiging gas. Gaya ng inyong mga nakikita sa larawan, sa unang larawan ay ang kumukulong tubig na kung saan mula sa tubig nagiging gas ito dahil sa init ng temperatura o sa taas ng temperatura sa pagpapakulo ng tubig. Sa pangalawang halimbawa naman ay ang pagpapatuyo ng mga labahin. So dahil basa ang mga damit dahil sa taas ng temperatura o sa init, natutuyo ito at ang mga tubig na sa damit ay nag-evaporate o nagiging gas. Condensation. Ito ay ang gas to liquid. Ito ay isang proseso na pisikal na pagbabago na kung saan ang gas ay nagiging liquid. Ang malamig na temperatura ang lubos na nakakaapekto sa pagbabagong pisikal ng gas. Gaya na nakikita ninyo mga halimbawa sa baba. Pansin niyo ba pag sobrang lamig ng panahon, ang mga bintana natin na glass ay tila nagkakaroon ng tubig at minsan nga nagsusulat pa tayo rito. Ito ay dahil sa condensation. At sa pangalawang larawan na isang baso na may malamig na tubig, ang baso ba ay may butas kung kaya't nagkaroon ito ng tubig sa labas? Hindi, wala itong butas. Dahil sa malamig ang tubig at mainit ang temperatura ng hangin sa labas, ay nagkakaroon ito ng condensation process kaya't ang gas ay nagiging liquid. Kaya kung napapansin ninyo, kapag malamig ang inyong tubig, sa baso ay nagkakaroon ng tubig sa labas o sa hawakan nito. Diba? Pansin niyo pa ba yun, mga bata? Kung inyo ito napapansin, ang proseso, ang pangyayaring iyon ay condensation ang tawag. Susunod naman ay ang sublimation. Ang sublimation, ito ay from solid to gas. Ang sublimation ay isang prosesong pisikal na pagbabago ng solid patungong gas na hindi na dumadaan sa o sumasailalim sa pagiging liquid. So from solid, diretso ito sa gas katulad ng halimbawa na nakikita ninyo sa larawan sa ibaba na kung saan ang dry ice ay nagiging gas, hindi na dumadaan sa tubig at ang mothballs ay from solid ay nagiging gas. Pansin niyo ba ito? Ito yung mga nilalagay sa mga damitan natin, yung puti na bilog, na kung saan malaki pa ito pero sa susunod na mga araw ay umiimpis o lumiliit ito dahil from solid nagiging gas ito. Magaling mga bata? Naintindihan niyo ba ang ating pinag-aralan sa araw na ito? Muli, ang ating pinag-aralan ngayon ay patungkol sa mga pagbabago ng solid, liquid at gas bunga ng temperatura. Tandaan, kapag ang solid ay nagiging liquid, ang tawag sa prosesong iyon ay melting. At sublimation naman ang tawag kung ang solid ay nagiging gas. Kung ang liquid ay nagiging solid, ang tawag naman sa prosesong ito ay freezing. At kung ang liquid ay nagiging gas, ang tawag sa prosesong ito ay evaporation. Condensation naman ang tawag kung ang gas ay nagiging liquid. And don't forget to follow, like, and subscribe. Share this video so that other children will also learn the lesson.